Naku, meron daw hong tinawagan ng mga opisyal diyan sa Cebu ang Malacanang kagabi. Kaugnay ho diyan sa ginanap na indignation rally na yan na kung saan dinaluhan ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpanik na naman ho yung mga bangag. Ano ba naman kasi 400,000 na katao? Naku, napakarami ho ang dumalo diyan sa rally na yan. At ito pa ho matindi diyan, hindi ho basta-basta hakot, hindi ho basta-basta benepisyaryo ng kung ano mga ayuda ang dumalo diyan sa rally na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, bago pa mapasarap ang ating kwentuhan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Mabilisan lang ho, gusto ko lang hong ipakita ha, yung 400,000 na katao na dumalo dyan sa indignation rally na yan. Isa lang ho yan sa mga nakita nating larawan sa social media. At yan ho, yaan ho, para dito kay ate ha. Para dito kay ate, dito kay ate. Yan, para dito kay ate. Ganito ka sa akin, ate, oh. Ganito ka sa akin, ha? Grabe ho. Ganyan ho ka-organic at talagang alam na alam ho natin na talagang alam ho nila kung ano ang kanilang pinaglalaban sa kanilang pagpunta diyan sa rally na yan. Ito ho, mga kababayan, oh. Tingnan niyo naman ho si nanay. Yan ho ba yung mga mukha ng naaabutan ng ayuda? Ang mga nagpunta ho dyan ay napaka-organic. Ang pagpunta ho nila dyan ay talagang gusto ho nilang suportahan. Yung mga kandidato na kung saan inendorso ni Tatay Digong at sigurado na makakapaghatid ng pagbabago sa ating bansa. Heto, tignan nyo naman, napaka-organic ho ng mga nagpunta. Oh. Ayan ho mga kababayan, ilan lamang ho yan sa mga napakaraming larawan na kumakalat ho ngayon sa social media na kung saan sa tingin ho natin ito ho ang naging dahilan kung bakit nagpapanik ngayon yung mga bangag sa Malacanang mula nung naglabasan itong mga ganitong klaseng larawan. Nakita nyo ho yung mga drone shot kagabi kung gaano karaming tao ang dumalo at yung speech nitong si Congressman Rodante Marcoleta na kung saan napakarami hong bumili dito kay Kong Dante at talagang pinulbos niya ho ng napakaigi itong si Tambaluslos. Sa totoo lang ha, kung ang ordinaryong Pilipino mapapanood yung speech na yun nitong si Congressman Rodante Marcoleta, sigurado 100% makukumbinsi ho ang sino mang Pilipino na makapanood doon sa video na yun na suportahan ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ho yun ang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Walang humpay na ayuda, walang humpay na paninira sa mga Duterte. Walang progreso, kaliwat kanan ng korupsyon, sa ayuda, sa infrastruktura. Yung flood control na yun, napakarami ho kahit paulit-ulit ho yung mga issue na sinasabi natin dito. Pero kailangan ho natin kasi paulit-ulitin. Kasi yung mga Pilipino, meron mga amnesia. Meron lang mapanood na isang video, lahat ng issue na kinakaharap natin ngayon ay nakakalimutan nila. Kaya kailangan ho natin i-remind every time yung ating mga kababayan kung bakit hindi dapat iboto ang mga kandidato ng administrasyon na to. Eto mga kababayan, rekta ho tayo sa isa sa ating kandidato ng pagkasenador, itong si Atty. Vic Rodriguez. Ito ho ang kanya naging talumpati diyan sa nangyaring rally na yan kagabi na kung saan dinaluan ng daan-daan libong Cebuano. Maraming salamat para sa mga kababayan nating Cebuano. Palakpakan ho natin lahat ng nagpunta, lahat ng nag-organisa, lahat ng nag-donate o nagbigay ng kanilang serbisyo diyan sa diyan sa rally na yan. Mabuhay ho kayong lahat. Ito, pakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Rodriguez, number 56, ang tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay, tapat at maisog na oposisyon. Alam ninyo ang napakaraming problema na kinaharap ng ating bansa. Subalit, pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Yeah. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng 7 oras. Pang Guinness World Record po iyan.
ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya ng hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya sa Article 11, Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo ninyo, pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages, kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho pumirma sa 1 oras ay 6. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa 10 minutong yan, sa loob ng 1 oras, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mangbabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, na ang ibig sabihin pala ng akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mangbabatas. Habang kayo'y binibigyan ng 2,000, 3,000, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. You know, mga kababayan, di na ho sila nag-iisip ng proyekto ngayon. Rektang akap na lang ho ang kanilang pagnanakaw. Pagnanakaw nitong mga walang yang politiko na to, yung mga nakapaligid kay Tambaluslos. Yan ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Wala na ho silang maraming cheche-bureche na magbibiding-biding pa yun. Walang ganun. Wala akong bidding-bidding. Pagka ilinabas ang pera, automatic akap na yan o kung ano pa man, di ba? Wala na akong maraming cheche-bureche. Dati kasi, dami pa nilang dapat gawin, dapat ayusin eh. Pero ngayon, pagka-akap, yun na ho yun. Ika nga. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso, yan ay si Senador Dante Marcoleta. Grabe, ano na ho talaga. Ito na ho talaga. Ito ang kinatatakutan nila eh. Sa totoo lang, yung mga kalaban natin, yung mga nasa timbangag. Kung tayo, Team Suka, okay lang maging Team Suka, wag lang maging Team Bangag. Na yung talagang magkaroon ng iisang tinig, ha? Itong mga kandidato ni Tatay Digong, yung tipong nagpapalakasan sila sa bawat talumpating daluhan nila, talagang kinakampanya nila yung mga kasama nila. Naku, pag kahit ito nanalo, sabihin ko sa inyo mga kababayan, sabihin ko sa inyo, lahat ng pumirma, kung galit ho kayo sa mga pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nyo ho kung paano nyo ho sila magagantihan. Gusto nyong gantihan. Gusto nyong balikan yung mga congressman yung pumirma dyan sa impeachment na yan. Iboto nyo ho ang kandidato ni Tatay Digong. Napakalaki sampal sa pagmumukha ng mga congressman nyo na yan. Na hindi man lamang ho kayo kinonsulta sa pagpirma nila dyan sa impeachment na yan. Kung gusto nyo silang balikan, kung gusto nyo silang buweltahan, simple lang ho, ikampanya nyo ho at iboto yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit po tig-5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 lamang ang maaaring pumirma. At sa loob ng 7 oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring pumirma. Saan galing
yung 215 na pirma dyan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint. Kitang-kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito ay isang batang-batang abogado, bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador, si Senador Attorney Jimmy. Mga kababayan, suportahan din ho natin to si Attorney Jimmy Bondoc, no? Kasi talagang ano ho yan, ipaglalaban ho niya kung ano ang tama pagka nasa Senado na siya. Wala ho siyang pakialam dyan sa kung sino man mababangga dyan, masasagasaan dyan. Kung ano ang tama, yan ang ipaglalaban nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Nalubad yung ano. Sinalaula ho nila ang proseso ng impeachment. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Yo! Papayag ba kayo? Hindi! Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma, kahit tinatawag itong verified impeachment complaint, ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo, pag nananawagan to uphold, defend, and respect the Constitution, hindi pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte. Ilan ang bilang ng 250? Sa launa nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, umaapaw tayo rito, nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan tayo. Ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan ang higit na lumalalang kagutuman. Ang kinakailangan ng Pilipino ay trabaho, hindi akap. Correct. Ang kailangan ng Pilipino ay respetuhin ang kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi ang patuloy na ginagawa tayo mga timawa at lagi na lamang gusto naglilimos sa mga tiwaling mambabatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Katulad din ng aking kasama sa tinatawag nilang Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Yo! Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Kinakailangan ho natin ng mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marcoleta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondoc. Kinakailangan natin yung number 53 na kapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy.
Speaking of Senador Pastor Apollo Kibuloy, ito pakinggan ho natin ang greeting sa muna nitong si Tatay Digong, yung pangangampanya niya, pag i-endorso niya dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan ho natin 'to mga kababayan. Sir, bakit po natin kailangan iboto si Pastor sa Senado? Maayong gabi, maayo kay natunog na nairali karon o maka pagawas ko sa akong sentimento sa akong mga kandidato nga akong gipili na ko ni para mag-ubad ni purong tarong ni nga tao. Si Pastor Diyos nun, maayong tao, buutan. Wa ko'y makit ang sayop niya. Umuna sa Senado si Pastor. He will be a good conscience. Correct. Siya ay pwede mag-conscience diya sa conscience sa Senate. Nakulang sila diha og lecture sa unsay maayo. Ibig sabihin nga yung mga panahon ho na to, yung mga nandyan sa diyan sa Kongreso, diyan sa House of Representatives at Senado, mga wala na ho silang conscience. Kailangan ho natin ng Pastor Kibuloy diyan sa Senado para kahit papaano pagka nakikita na nila, yan magnanakaw na yan, Pastor, ayan na magnanakaw na yan. Lalapitan ni Pastor Kibuloy yan, siyempre. Siyang kumbaga yung magsasabi sa kanila ng katuwiran, ika nga, no? Mali na yan. Hindi dapat ganyan, kawawa Pilipino yan, di ba? Kaya kailangan ho natin ng Pastor Apollo Kibuloy. Ito, no joke ho ito. Hindi biro to. Matuwid ho talaga, sa totoo lang. Pagdating sa prinsipyo, yan si Pastor Kibuloy, magagaranti ko ho yan sa inyo. Matuwid ho. Hindi ho makukurap, ika nga. Hindi ho siya mabibili ng pera. Baka tanungin pa niya yung mga nagbibigay ng pera. Magkano ba kailangan? Kaya abangan ho natin mga kababayan. Tayo ho'y naniniwala makakapaghatid ng talagang pagbabago sa Senado pagka meron ho tayong Pastor Apollo Kibuloy. Ay wag ho kayong pakakasigurado para dun sa mga akala nila hindi mananalo tong si Pastor Kibuloy. Nagkakamali ho kayo dyan, no? Mga kababayan nating OFW, mahal na mahal ho yan si Pastor Kibuloy. Yung mga taga Davao, Mindanao at dyan sa Visayas, naku, napakarami hong nagmamahal dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ano ho yan walang humpay ho yung paninira nila sa kanya. Maging yung mga speech nitong si Marcos Jr. talagang walang humpay ho ang pagbira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi alam ho nila yung tunay na numero. Nagkakaroon ho sila ng in-house survey at nakikita nila naglilitawan yung mga pangalan ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unsay tarong, unsay dili. Si Pastor, akong gitanaw na mo'y magda sa kabag-uhan diya sa Senado para sa Diyos. So, Pastor, I wish you luck. Gihawag na kong mga tao nga butuhin ninyo Pastor. Kaya dili gino magmahay. Hindi ho talaga tayo magsisisi. Galing na ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung tumakbo si Bangag, kinontra ho ni Tatay Digong dahil yung mama na yan, kahit ano pang sabihin niya, alam ho niya yung karakasika nga. Naniwala tayo kay Bibi Sara. Si Bibi Sara, kaya nga, kung ano lang sabihin ni Tatay Digong, yun lang kung papaniwalaan natin, ika nga, no? Iboto ho natin. Hindi naman ho i-endorse ni Tatay Digong yan kung kargado yan, o kung ano pa man, kung meron niyang bagahe, o kung meron niyang, si Tatay Digong diskumpiyado sa kandidato. Hindi mo niya i-endorso yan. Maraming gusto magpa-endorso kay Tatay Digong ngayong mga panahon na to. Maraming gusto magpataas ng kamay. Nakita niyo ho yung rally kagabi. Sa loob buhata ng kalahating minuto o 45 minutes, walang ginawa itong si Tatay Digong kundi magpa-endorso. Kung wala na hong say yang si Tatay Digong sa politika, sa local, sa national, wala na hong magpapataas ng kamay dyan. Pero lahat na lang ng kandidato dyan sa Cebu, gusto ho nilang mabanggit ang pangalan nila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik ko tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez.
kinakailangan nating magsama-sama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm election as a referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng 3 taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Payag pa ho ba kayo? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kaysa sa buhay ninyo nung ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag kayo'y naglalakad sa lansangan? Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Ang mga Duterte-approved and certified senatorial candidates nangangampanya lamang base sa aming kakayahan, subalit kami ay patuloy na sinisiraan. Ito ho yung mga dapat nating pinag-uusapan. Hindi po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi tayo mabubusog sa impeachment na yan. Hindi tayo magkakaroon ng 20 pesos kilo ng bigas sa impeachment na yan. Hindi bababa ang presyo ng pasahe, ang presyo ng produktong petrolyo at ang presyo ng pangunahing bilihin pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwad na impeachment. At bilang namumuno sa gyera laban sa korupsyon, bilang tunay at maisog na oposisyon, aking pinamumunuan at bilang senador ninyo, nais kong amyendahan ang tinatawag nating batas laban sa pandarambong, ang batas laban sa mga mandarambong. Sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo na ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamyendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Kibuloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Nako, pagka nangyari ho yan, papalakpak ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa kahaba-haba ng panahon, yan ho talagang problema natin. Kahit ilang eleksyon, ilang mga politiko ang laging nagsasabi na pagka naupo ako, matatapos ang korupsyon. Pero hanggat hindi ho tayo nagkaroon ng mga politiko na merong political will na tapusin itong walang yang walang yang korupsyon na to, wala ho talagang mangyayari. Pagka kumbaga puro salita lang sinasabi nila na ako ay magiging diyan. Kumbaga tatapusin ko 'yan. Nga. Wala naman hong konkretong solusyon. Ang konkretong solusyon mag-impose ng parusang bitay sa kaso ng pandarambong ika nga. Dapat talaga gurgurin itong mga walang yang magnanakaw na to. Grabe, mga ordinaryong Pilipino. Kumuha lang ng pagkain sa convenience store, sa palengke, kalaboso Itong mga to, milyon-milyon, bilyon-bilyon hinahawakan nilang pera sa sambayan ng Pilipino. Hindi man lamang ho sila mapakulong dahil hindi pa ho umaabot sa threshold yung kanilang ninakaw. Ano pa lang ako 45 million pa lang ako. Hindi pa ako pwedeng kasuhan ng plunder. Death penalty sa lahat ng mahatulan
sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, mga banyaga, foreigner o dayuhan. At siyempre, ang lagi kong sinasabi, ang Alpha and Omega, the beginning and the end of the corruption in our country is our yearly national budget. Bilang senador ninyo, babantayan natin ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi po kagaya ng ginawa nila last year for this 2025. Illegal, highly anomalous, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Saan ho kayo nakakita na yung Bicameral Conference Committee report na punong-puno ng blanco, 28 items were left in blank, na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. Saan kayo nakakita na ipasa yung 2025 budget? 241 billion pesos ang nawawala dahil sa 28 blank items na yan. And yet, they were able to pass the 2025 national budget amounting to 6.3 trillion pesos. Paano ka nagkaroon ng 6.3 trillion pesos? Meron kang 28 items na blanco. Tanungin po ninyo, kahit ang inyong katabi ngayong gabi, 1 plus 1, easy, 2. 2 plus 2, andali, 4. Tanungin po ninyo, yung inyong katabi ngayon, 3 plus blank, pakisagot kung ano po ang tamang sagot. 3 plus blank, baka merong henyong katulad ng mga miyembro ng Vice-Cam. Masasagot po yung 3 plus blank. Subalit sila yung nasagot nila. Yung mga blanco na uwi sa 6.3 trillion pesos. Ito po yung ating linalabanan ngayon, kaya tayo ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Nalalaman po pa kahit na ng konseho nung tinatawag nating Sangguniang Kabataan. Nalalaman po ng konseho ng barangay, ng municipal council, ng city council, ng provincial council. Nalalaman ninyo kung paano magpasa ng tamang budget. Hindi maaari makapagpasa ang isang konseho ng isang taunang budget pagka merong blanco, kahit isa. Hindi maaari magpasa ang isang konseho ng taunang budget kahit may blanco ang halaga 1 sentimo. Subalit katangi-tangi at natatangi itong 2025 budget. 28 items were left in blank, 200 billion pesos na ipasa nila at naging GAA. Ito po yung aming ipinakita ni Pangulong Duterte kasama si 3rd District Congressman ng Davao na si Congressman Sid Ungab sa inyo. Subalit alam ho ninyo, habang kami lumalaban at nakikipaglaban para sa inyo, uulitin ko, we have all must understand what is at stake for our country this midterm election. Nasa sa inyo. Nasa sa inyong mga kamay. Kung gusto nyo magpatuloy ang baluktot na pamumuno, wala ho kaming magagawa. Para tayo dapat isang pamilya. Hindi mo dapat iasa kay kuya, kay ate, kay bunso, kay nanay o kay tatay ang tagumpay ng buong pamilya. Kinakailangan nagkakaisa tayo, kinakailangan nagtutulungan tayo, kinakailangan ay tulong-tulong tayo. We share in the joy, we share in the pain, we share in the sacrifices, and we share in the challenges. At yung pagsasama nyo sa atin ngayong gabi, kasama ang hakbang ng maisog, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga Duterte certified and approved senatorial candidates, sa tingin ko, malinaw na ang inyong tugon. Tama na, sobra na. Tuldukan na natin,
ang kultura ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Labanan natin muli ang paglaganap ng kriminalidad. Labanan natin muli ang paglaganap at pagbalik ng droga. At higit sa lahat, labanan natin ang higit na pagiging talamak ng korupsyon. At bilang panghuli, ang dami kong nakikitang kabataan. Ito ay para sa inyo. Bakit tayo nagsampa ng kaso laban sa 2025 budget? Alam mo ninyo, malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas. Article 14, Section 5 of our Constitution. Dapat ang pinakamalaking budget allocation ay napupunta sa education sector. Ito'y dapat ninyong malaman. Itong 2025 budget, binawasan ng 31 billion pesos ng Marcos administration ang education sector budget. Ito ay sa kabila ng EDCOM 2 report o yung tinatawag nating Second Congressional Commission on Education. Ayon sa EDCOM 2 report, 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 hanggang 5 taong gulang ay malnourished, ay gutom, ay undernourished. 25% of them, of our young people, aged 3 to 5, gutom. Ayon din sa EDCOM 2 report, halos lahat ng mga estudyante sa public school system na nasa grade 4 ay hindi dapat nasa grade 4 sapagkat ang kanilang competence, knowledge, and understanding and comprehension ay pang grade 1 lamang. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Ayon din sa EDCOM 2 report, ang shortage ng classroom natin sa public school system ay 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. And yet, last year, para ipakita ko sa inyo na hindi nila interes na mabigyan ng mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan, sa kabila ng 165,000 classroom shortage, ang naipagawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sa buong taon ng 2024 ay 847 classrooms. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Inuna ang AKAP, inuna ang AIX, inuna yung hindi mo makita at maramdaman na flood control programs. Hinuli ang education sector. Yo. Ito ho ang estado ng ating education system ngayon. And I am presenting this to all of you so that you will have an enlightened decision pagdating ng May 12, 2025. I am bringing all of this to you so that you will have your own opinion, your own stand on public issues. I am not bringing this to you so that you will side with me. No, it's up to you. Binibigay ko sa inyo itong mga makabuluhang usapang panlipunan. Hindi para kayo ay sumang-ayon sa aking sinasabi. Kinakailangan malaman nyo ito because it is also the duty and part of the advocacy of Hakbang ng Maisog to raise the level of public discourse. Kinakailangan nating iangat ang uri ng usaping panlipunan. Ito ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung kung sino ang bagong boyfriend ng ating kapitbahay. Hindi kung sino ang bagong naghiwalay. Hindi yan tutugon sa kagutuman.
Hindi yan ang magpapababa sa presyo ng pangunahing bilihin. Hindi yan ang titigil sa paglaganap muli ng droga at hindi yan ang magbibigay ng kapayapaan at seguridad sa ating mga lansangan. Itong mga usaping ito, ang aking ipinapakausap sa inyo, dali ninyo sa inyong mga pamayanan, sa inyong tahanan. Ito ang ating pag-usapan. Huwag nating sayangin itong ginintoang pagkakataon darating, itong midterm election. If we use this opportunity properly, we will be able to effect a regime change without going outside the constitutional loop. We will be able to effect a regime change without bastardizing or disrespecting our Constitution. So sana magsama-sama tayo muli, uulit-ulitin ko. Please, you have to understand. And if you do, you have to have your friends understand what is at stake for our country, for you and for your family, and for our collective future this coming midterm election. Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating video kaugnay dyan sa naging talumpati nitong si Atty. Vic Rodriguez kahapon, kagabi dyan sa indignation rally. Suportahan ho natin, bawian ho natin yung mga congressman na pumirma sa impeachment na yan sa pagboto sa ating mga kandidato. Mag-ingat ho kayo lahat, mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update.